makakausap po natin ang spokesperson ng OCD na si Mr. Juni Castillo. Mr. Juni, magandang umaga po sa inyo. Si Angela Lagunsad Castro po ito. Magandang umaga, Angela. Magandang umaga, Manong Ed. Opo, kinakailangan po talaga na maghanda po ating mga kapatid dahil dito sa papalapit na super typhoon na Uwan. Ngayon po sa inyong opisina, ano po yung mga instruction po natin na mga paghahanda dito po sa mga maapektuhan na lugar? Opo, dito nga po sa Bagyong Uwan na ang sinasabi ng Pag-asa, ito ay mas malakas kumpara sa Tino. So ibig pong sabihin, mas iba yung paghahanda ang dapat nating gawin. And we are just looking at 2 days po na paghahanda. Ito nga pong sa ngayong araw na ito and then bukas. Even bukas ang sinasabi ng Pag-asa ay dapat pong na magagawa na natin yung mga paghahanda. Angela, yung ano po yung mga paghahanda na instruction niyo po? Opo. Sa ating po mga kababayan, at saka ito rin yung pinag-usapan dito with NRIMC Chairperson Secretary Gibo at saka sa aming USEC po, si USEC Harold Cabreros. Kailangan po malaman ng bawat isa sa atin yung tatlong bagay po, saan, kailan, at gaano kalakas ang ulan at ang hangin na tatama dun sa lugar natin. Magkakaiba po kasi siyempre, pero mahalaga po yung tatlong yon na malaman natin kasi dun din po natin malalaman kung kailan ba tayo dapat wala na doon sa lugar natin kung tayo ba ay kailangang lumikas. Ang tinitingnan po kasi natin dito, unang-una, hindi natin pwedeng gamitin yung basehan na hindi pa tayo binaha sa lugar na ito, so safe pa tayo dito sa lugar na ito. Kung mapapansin po natin, maraming mga lugar, itong mga recent bagyo, kasama na po itong Tino, may mga lugar na hindi pa naman binaha dati, pero binaha na ngayon, especially urban areas. Kasama po kasi dito, yung tinitingnan natin, unang-una, naka-red rainfall warning po ang mga ito. So, ibig sabihin po, mahigit 200 millimeters of rain ang ibabagsak. Ito po yung nangyari sa Cebu, above 200 millimeters of rain ang ibinagsak dahil naka-red rainfall warning sila. Ganun po ang nangyari. So, nakita po natin yung epekto nito. So, doon po sa mga areas, yes, Opo. So, ngayon po ba, having said that, ay sinasabihan na po ba natin yung ating mga LGUs affected areas po na ngayon pa lang magsagawa na ng preemptive evacuations, especially doon sa mga high-risk areas? Tama po. Actually, nung nakaraang araw pa po, yun ang pinag-uusapan sa pre-disaster risk assessment at saka sa scenario building at nagpalabas na rin po through the DILG ng mga direktiba doon sa mga areas na high risk. Lalo po mauuna dito siyempre yung eastern at saka na Luzon and even the eastern southern Luzon at saka ng Visayas ang unang hahagipin nung bagyo. So yun po ang mga naunang sabihan na dapat po mag-preemptive evacuation. Ito po yung lagi nating sinasabi ngayon. Tingnan po natin yung nangyari sa Tino. Eastern Visayas dumaan doon kapareho ng lakas ng ulan at bagyo. Dumaan din po sa Central Visayas kaparehong bagyo, lakas ng hangin at ulan. Pero nakita po natin iba yung nangyari doon sa Central Visayas, iba rin yung nangyari sa Eastern Visayas. So mahalaga po talaga na nag-preemptive evacuation kung identified yung inyong barangay na naka-red rainfall warning or kahit orange rainfall warning at saka listahan din po ng DENR, yung MGP. Nagpapalabas po ng listahan ng mga barangay na high risk for rain-induced landslide at saka flooding. Okay, so we understand po na ang tinutumbok po ng bagyo na to ay ang Aurora, Tuguegarao at Cagayan area, pero sabi nyo nga po importante na ma-monitor din natin yung rain band po ng epekto po nitong bagyo na ito. So ang tanong din po dito yung ating mga rescue equipment at manpower, ay ito po ba ay sapat para po sa paghahanda natin? Tama, Angela. Yung doon sa unang mong binanggit, tama nga po, malawak po ang sakop nitong bagyong ito. Na halos aabot daw ng 1,000 kilometro yung lawak. So ibig sabihin po, kahit ang tinutumbok ay yung northern and central Luzon,
Ibig pong sabihin, maghahanda din kahit yung nasa Metro Manila, yung nasa Southern Luzon, at kahit po yung nasa Visayas, no, kasi sa lawak nga po nung rain patch, no, yung mga pag-ulan. Pagdating naman po dun sa mga resources natin, no, na naka-preposition, so ito, nakagawian na po ito, no, naka-preposition pagdating sa food and non-food items natin, no, dun sa mga lugar, yung mga for mga equipment po, no, at mga personnel, dahil naka-red alert po, no, ang MDMOC, ganun din yung mga rehiyon natin, no, na maapektuhan nito. So ibig pong sabihin, naka-standby for deployment yung ating pong mga resources, personnel man yan or mga equipment, ganun din yung mga pagkain, no, at saka mga other non-food items. Okay. Sir Juni, ano po ba, meron po ba tayong long-term plan na sinasabi po sa mga minumungkahi sa national government po pagdating nga po dito sa relocation sa ating mga kababayan na nasa coastal areas? Kasi kada may bagyo po tayo, lagi na lang po natin na pinag-uusapan itong preemptive evacuation, which is naman po dapat natin gawin. Pero ang long-term solution po na hinihingi po natin ay yung hindi na po natin na kailangan i-evacuate pa yung ating mga kababayan. Tama, Angela, no? Marami tayong mga settlements, no, mga kabahayan o mga struktura na nandun talaga sa mga hazard-prone areas, no? Kaya kung titingnan nga natin, pinopromote natin yung Hazard Hunter PH, no, ng DOST. Kasi doon makikita, no, kung babahain pa or ano pa yung mga exposure natin, no. Ganun din sa ating mga regional and local na pamahalaan, no. Napakahalaga ng land use planning, no, na kung saan ito dapat ay kung magsasagawa man ng mga relocations, ang titingnan na po dapat ay dun sa mas ligtas na lugar. Isa po ito sa ginagawa dito, meron tayong bagong batas, no, yung Ligtas Pinoy Centers Act, na ang pasa lang po nito, no, nung nakarang taon late of last year. So meron na po itong implementing rules and regulations para po yung mga evacuation centers na i-construct po, no, ay dapat talaga identified na wala dun sa mga hazard-prone areas na ito, no. So napakahalaga po ng mga ganong ating kumbaga konsiderasyon, no, for long-term planning na nga ika nga. Hindi lang po evacuation centers, no, even the other critical infrastructures. Like marami tayong mga eskwelahan, no, na nandun pa rin sa mga areas na yon, mga kabahayan. So yung ganun po. Opo. And then, Well, of course, flood mitigation, mga flood mitigation projects natin, siyempre na dapat nakaplano. Well, harinawa, yan po ay sana matupad na kasi parang bata pa lang po ako, naririnig ko na po yung mga plano. Pasensya na po, but of course, we want to know po para po yung ating mga kababayan ay ligtas naman po talaga sila in the future. So, Sir Juni, salamat po sa inyo pong panahon at ang aming pong dalangin nga ngayon na ang OCD, I'm sure memorasyon na po ito, no, yung pakipag-ugnayan sa mga LGUs sa adhikain po to minimize ito pong casualties sa paparating na napakalakas na bagyo. Sir Juni, muli ho kaming tatawag, sir. Maraming salamat, Manong Ted. Maraming salamat po sa pagkakataon nito at magkakatulong tayo sa pagpapabot itong mga mahalaga. Opo, salamat na marami. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.